Hello, this is the first lesson na dapat kong malaman, no? Ano nga ba yung first thing na gagawin ninyo in learning in your programming, no? So ngayon, ang magiging topic natin is about Java programming overall. So ito yung unang-unang gagawin ninyo, yung malaman ninyo kung ano nga ba yung gagamitin nating tools para makapag-run ng yung program. So mapapansin niyo, first thing to do natin is kailangan nyo malaman kung ano yung JDK na tinatawag, lalo pag Java yung ginagawa nating program. So, ang JDK's Java Development Kit is a cross-platform software development environment that offers a collection of tools and libraries necessary for developing Java-based software applications and applets. It is the core package used in Java along with the JVM or tinatawag ng Java Virtual Machine and the JRE in Java Runtime Environment. So first thing na dapat i-install sa laptops ninyo or sa computers ninyo is itong tinatawag na JDK. So, paano natin ito mag-download? Pumunta lang kayo ng inyong browser, Google browser or any kind of browser, i-type nyo lang yung JDK dyan. Kapag nyo ma-download, ma-type yung JDK doon sa mismong search bar, you can now see the Oracle or Java downloads dito. Click nyo lang yan. Kasi sila yung unang-unang lalabas dyan sa any kind of browser na gagamitin nyo. Ngayon, dito sa baba, may mapapansin nyo, JDK24 na kasi ngayon, yung version niya yan. So, dito, mapapansin nyo may Linux, macOS, and Windows. Ito yung tinatawag na yung mga operating system. Kung ang operating system ng computer niyo is Linux, then go for this line. Pero kapag Windows naman, madalas naman Windows, click mo yung Windows, then lalabas yung mga installer. Click mo na yung installer dito. Yan. Click mo yung download. Pagka-click mo yan, automatic naman na mag-download sa browser. So, yan. So, ito, hanapin mo na lang yung installer na para sa macOS mo or sa mismong yan. Then afterwards, double-click lang yan. As in, double-click nyo lang. Kung meron kayong laptop or computer, kasi ito yung magpapagana ng mga Java applications niyo or Java programs niyo. No? Pag nag-create na kayo ng program, ito yung gagamit niyo para mag-run yung mismong program, JDK. So, don't worry sa mga walang computer, walang laptop, may bibigay din ako sa iyo later. So, yan, next nyo lang yan, no? Next, dire-diretso lang, wala namang problema yan. Kung kaya mong basahin, then read it, no? Basahin mo rin. Pero for the meantime, kapag nag-install kayo, next lang naman siya. So, hindi ko na siya install na, i-cancel ko na siya. Kasi meron naman ako dito. So, next naman, ang kailangan mo malaman naman yan, i-cancel ko na. Kasi meron naman ako dating installed next na yan. Alright? So, ang dapat yung kasunod na malaman is ano yung mga IDE na tinatawag or yung Integrated Development Environment. Okay. So, ito, sobrang dami nitong Integrated Development Environment na to na pwede nyo magamit sa inyong pag-code mismo ng inyong program. So, ayan, ang dami mapipili dyan. Sir, pwede po ba yung Visual Studio Code? Wala nang problema. Kasi part pa rin siya na IDE o Integrated Development Environment kung saan tayo nag-create ng mga code or nagta-type ng mga code natin. Wala po mong problema yan. So, if ever na hindi naman yung kumbaga, yung specs ng computer mo, kung hindi man siya ganun kaganda yung computer mo, meron akong lightweight na ginagamit which is yung tinatawag namin JGRAS. No? Yung JGRAS na ito is a lightweight development environment created specifically to provide automatic generations of software visualizations to improve the comprehensibility of the software. So ito ang ginagamit namin na IDE for school. No? Lightweight na sa talaga siya. So bali, para kung gusto nyo gamitin yung JGRAS, punta ulit kayo ng browser ninyo, i-type nyo lang yung JGRAS. Yan, JGRAS download. Pwede yan. Then, click nyo lang yan. Home. Yan, dito kayo mapupunta ngayon sa mismong jgrass.org where you can download itong IDE na to. Napaka-easy lang yung download. Sa right side, yung makikita nyo sa screen natin, click nyo na yung download dyan. Automatic na rin yan na magda-download yan. Pipiliin mo pag mga ganito, no need to fill up naman itong mga information na to. Hanapin mo lang dito kung saan yung mga gusto mong gamitin. For example, Windows. Siyempre, itong gamitin mo pag Windows operating system. Pag macOS, ito naman. Yung JGRAS, ito naman. So, balik-click mo lang yan. Automatic na rin na magda-download yan sa inyong browser. No?
Hintayin lang natin. Yan, automatic na siya mag-download. Hintayin nyo lang. Then afterwards, install nyo na siya ng dire-diretso. Ganun lang din katulad ng JDK. Napaka-importante ng JDK. Kaya wag yung kakalimutan na install yun kasi yun yung pinaka-important part ng mismong ginagawa natin ngayon. No? Wala pang coding. I-set up na muna natin yung mga tools natin. So ito, JGrass lang. Lightweight. No? Nagustuhan ko to kasi hindi siya nagsasuggest ng mga code like yung Visual Studio Code. I'm not saying na hindi siya maganda, but as a fresh o yung beginner, no, na magko-code, much better na para may pagka-manual pa rin yung pagko-code ninyo. But kung professional ka naman mag-code, you can change your IDE or which is the Visual Studio Code na it's very helpful para mas maging efficient yung pag-code ninyo. But for the meantime, freshman ka pa lang, dito ka muna sa lightweight. Kumbaga, manual coding, at least mamememorize natin. This is not about memorization sa coding. No? Kailangan yung matutunan kung paano ginagamit lahat ng syntax. No? Habang hinaano to, hinintay natin downloads para makita natin. It's not about remembering, no? Understanding yung mismo nating mga pagpo-code. Yan, na-download na natin. So, i-double click nyo lang yan. After yan, next, syempre, agree, next, install. Gawin lang simple. Lahat, next lang. Kaya, no need to worry kung paano mag-install ganito. Okay, yan, hintayin na natin, finish. Yun na, meron ka ng JGrass, no? I-try natin yung open. Hanapin natin, JGrass. Then open ko na siya. Yan, JGrass. Napaka-simple, pero for the beginner, maganda siyang ganito. Yan, meron pala akong code dito na simple. Okay. So, yan, mapapansin niyo ganito ang itsura niyan. Okay? Yan na. Mamaya, subukan natin mag-run ng code. May example naman na dito. For the meantime, minimize naman natin. Balik tayo doon na sa ating slide. Next naman natin is yung sa mga walang laptop, computer, nag-iipon pa lang, o yung tinatawag namin JB Droid. So, itong JB Droid na to is IDE rin sa cellphone niyo na madadownload niyo sa Play Store, Google Play Store ninyo. No? Everyone is pwede na sa cellphone lang. Okay? I hope na darating yung time na makapag-ipon kayo, makabili din kayo kahit simpleng laptop lang. Then, install nyo, try nyo to. And ito, JB Droid is very helpful, lalo na sa akin mga student. Sobrang dami is afford magkaroon ng laptop. So, ito ang another options kung wala kayong mga ano. So, ito, pwede na kayo mag-code dyan. JB Droid, hanapin nyo lang, IDE for Java. So, yun. Okay? Bale, yun lang naman yung for today para ma-set up nyo lang muna before tayo mag-start ng ating tutorials. So, ngayon, punta na natin yung JGrass ninyo. Yan. So, burahin ko na muna para clear sa atin kung paano tayo, burahin ko muna. Delete na muna natin yan. So, para fresh, back to zero. Paano mag-create ng Java file dito sa JGrass? Click nyo yung file nyo, nananapan nyo yung Java. After nyan, ganito na lalabas nyan. So, syempre, tandaan nyo na yung first line of codes na laging kinocode, which is the public. Kung public class name, lakayan ko lang para mas makita nyo. Yan. Public class main, then lagay na kayo agad ng dalawang curly braces. Puntahan mo lang yung gitna niyan, then enter mo na agad para hindi ka na malito. Kasi ito minsan yung nagiging one of the errors ng mga estudyante. Nakakalimutan si curly braces. So don't worry, mapag-aaralan din natin kung different kind of errors. Now, syempre, alamin mo na kung ano yung proper syntax nito. Yung first line of codes natin. Public, static, void, main, curly close open parenthesis, then string, square bracket, then args, then another curly braces, then yan. Okay, may video ako regarding dito kung ano nga ba yung tatandaan niyo, yung public class, yung difference ng main, sa main, tandaan nyo na kasi ang Java is case sensitive. So ito, dapat yung file, yung class name mo ay dapat parehas doon sa file ng JGrass. Ito hindi pa natin nasa-save. No? Okay. Tanggalin ko yung isa. Try natin. Yan. Kung mapapasin nyo, pag sinave ko siya,
click yung save na button doon or file, save, bahala kayo, or control S, save nyo. Mapapansin niyo yung file name, hindi siya automatic. Hindi porket na ano, ito yung sinasabi ko sa mga estudyante, yung first line of codes pa lang. Kapag nakita nyo na hindi nag-save, ibig sabihin, meron na kayong error agad sa first line of codes natin, yung 4 lines rather, no? Yung first na yan, wala. Hindi nyo makikita yung file name. Pero, kapag wala kayong error, yun nakakalimutan. Pag sinave nyo yan, automatic magkakaroon ng file name. Okay? Ito yung file name na sasabi, yung create ninyo. Dapat parehas to na main, tapos main din doon. Laging capital letter ang class name. Okay, pwede naman palitan yan. For example, yung apelyido nyo, kasi madalas sa akin, sa mga estudyante ko, pinapalitan ko yung last name niyo ang gamitin. So, public class, Salinas, ganyan. Kaya kapag sinave nyo yan, automatic yan. Same. Yung file name and then yung mismo inyong class name. Then yung file name. Dapat parehas ang dalawang yun. Then back to work. Balik tayo sa main kasi madalas naman is yun naman yung nagiging main natin. So, ang public class, ito yung pinaka main program natin. Then save nyo lang yan. So, simple program lang is yung output na tinatawag, no? Yung system, capital letter S, system.out.print ln. Ibig sabihin ng ln is line, no? Lagyan ng double quote kasi mapapaliwanag din natin yan. Double quote kasi is representation ng string yung data types o data types, no? Don't worry, madidiscuss din naman natin yan. Alam natin, yung madalas na hello world ng mga estudyante. Then, number one na laking error is yung semicolon. Wag na wag yung kakalimutan yan. Then, afterwards, pwede nyo na i-run. Pwede nyo na i-code to sa cellphone nyo, yung JB Droid. Then, run yung mismong code nyo. Yan na. Pasa nyo? Hello world. Yan. Congratulations, na-run mo na yung first program mo agad-agad. Pero napakasimple pero ang laki ng impact para sa first step natin. Okay, pwede mo na laruin yan, no? Copy-paste mo or sanayin mo yung sarili mo mag-type system print ln tapos lagay mo yung pangalan mo, gayahin mo lang. Walang problema po yun. Para mas masanay tayo na yan. Okay, then scroll palitan and semicolon. Okay, then run mo lang ulit. Click mo yung bata doon tumatakbo kapag JGrass. Yan, hello world, Orsan Salinas. I hope na gawa nyo na to and thank you so much for watching this video. Abangan nyo lang palagi yung mga new videos na pwede nyo mapanood, no? Sa first, para mas matuto kayo mag-code. Don't worry, for basic, just bibigay tayo mga problem. Okay, thank you so much and don't forget to like and subscribe sa mismong video. Thank you. Bye-bye.